nakikinig sa bawat hinaling. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Dito na naman po kami sa isang magandang programa. Siyempre, at yung mga kasama ko po dito, nakikita po ninyo, isang madre at isang magmamadre. So, pagdasal natin, stir. So, nakikinig po tayo sa programang Manalig Ka at ito nga po ay isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba, 105.3 FM at radyo natin San Jose, 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang paring hindi nagbabago, Ilocano pa rin po, ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Sister Weng po, Madre Dominicana. At si Maris po, isang simpleng kabataan. Wow naman. Kumusta kayo itong mga kasama ko po? Parang may hangover pa yata sa New Year tsaka Christmas. Ingan po natin sila mamaya ng pamasko. At kumusta po kayo? At sana po ay nakaka-recover na kayo sa medyo pagod na pagdiriwang ng Pasko. Pero masaya naman, ano? Opo. At patuloy po ulit ang buhay-buhay natin, patuloy ang mga trabaho, patuloy ang mga paglilingkod po natin. Kaya bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at pangungunahan po tayo ni Sister Weng. Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Pinupulit pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na binigay ninyo sa amin, sa presensya ng bawat isa. Naway bigyan mo kami ng grasyang kailangan namin, lalo na sa pagbabahaginan ng magandang balita tungkol sa pagbibinyag ni Jesus. Naway may sa buhay namin ito at may bahagi namin sa mga taong pinaglilingkuran namin. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming kapatid. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito. Nababasahin po ni Sister Maris. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagduwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang langit at bumababa sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Sister, sa pangunguna po sa ating panalangin at maraming salamat, Maris, sa pagbasa sa ating Ebanghelyo. At muli po ay ipinapaalala sa inyo na nasa radyo po tayo sa 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Of course, nakikita po ninyo kami ngayon sa monitor, no? Opo, at sino yung makeup artist mo? So, pasensya na po sa mga mukha namin. So, sabing gano'n, no? Tapos, naka-live streaming po tayo sa www.diocesofsanjose.org, www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa, www.facebook.com
facebook.com/manaligka2006. At ngayong linggo po na ito, Sister at Maris, ay pinagdiriwang natin ng pagbibinyag ng ating Panginoon. At ito po yung sa official na liturhiya natin, sabing ganon, ay ito yung panghuling buntot ng Pasko, pero tayo may extension, Sister. Opo. Yung sinasabi mo, dahil binigyan tayo ng napagandang biyaya ng Vatican, no, ng Rome, na ipagdiwang natin yung Santo Niño. Kaya may extension. Kaya napakasaya nga po, mabiyayang mga pagdiriwang pa rin na ito. At ito nga po yung tatalakayin natin at narinig nga po natin sa ating ebanghelyo ngayon na yung Panginoon ipinakita niya yung kahalagahan ng pagbibinyag dahil siya mismo ay nabinyagan. Sinong nagbinyag, Maris? Si John. John the the Baptist. Baptist. Hindi niya apelido yung Bautista. So ito po yung matatalakayin po namin mamaya. Kaya wag muna po kayong aalis at wag talaga kayong aalis dahil magbabalik po ang programang Manalig Ka. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay namang aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Sister Mine po, Mother Dominicana. At Maris po, isang simpleng kabataan. So yun nga po, nung nakaraang linggo ay nakipasko po kami sa inyo, yung Epipanya, dahil sabi nga ganun nun, yung pwede pang mag-aginaldo dahil nauna ang 3 haring mago, may daladalang regalo. At ngayon naman po, makikita natin na kinumpleto natin yung Pasko, ipinasok nga po yung tinatawag na pagbibinyag sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yun, napakahalaga pa rin yung tayo nga po sa susunod pa rin na linggo at nandito po yung ating Santo Papa ay ipagdiriwang nga po yung tinatawag po na Santo Niño. Pero ngayon po, pag dinilayan natin, bibigyan po natin ng pagpapahalaga ay yung naganap na pagbibinyag ng ating Panginoon. Na napaganda po, iugnay natin palagi sa ating buhay din na pang-espiritual. Dahil ito nga po, yung kahalagan nun, dahil kailangan nating isabuhay yung tinatawag na pagbibinyag. Kaya lang po, siguro yung mga basic question dito sa mga kasama ko ngayon ay, Sister, gusto ko kayong tanungin ilang buwan ka nung nabinyagan? Natatandaan nyo ba? Kasi napakahalaga yan, di ba? Yung okasyon na yan, na doon ka naging Kristiyano. At kung maalala ko po, si Father
Richard, yung best friend ni sister. Hello, Biro Father mo, Richard. ipinagdiriwang niya yung araw ng pagkakabinyag niya. Nagbo-blow out siya. Kaya Wow. kaya singilin natin. Kasi nga, yun yung napakahalaga, di ba? Yung maging Kristiyano ka. So, ikaw, sister, sa tanda mo ay ilang taon ka nung nabinyagan? Binyag, Father. Alam ko, baby pa rin eh. Oh, very good. Kasi kung talagang baby, Hindi ay- mo. Oo. ay yung mother, yung parents mo ay aware talaga sa kahalagan. Kasi yung iba dinidelay, ano? Opo. Ino- Walang pampakain. Ayun, yung mga ganun. Yung, Walang pambayad. ako, sister, kung matandaan ko ay December, sinilang ako ng September, October, November. Wow, 3 months. Kaya congratulations sa nanay ko. Yes. Alam niya. Oo nga naman anak, sabi niya, bakit kasi kailangan na patagalin mo yung binyag eh, napakahalaga yon, sabi nila. Kaya ito po yung napakahalaga, kaya unang reminder, sana po kapag magkakaanak kayo, mga lola, ay mga nanay, ay pabinyagan po kaagad. Dahil napakahalaga po ito sa tao. At syempre, sister, no, hindi ba kapag nabibinyagan, ano na yung naaalis? Di ba may mga Original napakahalagang, sin, oh, oo. yun. Kasalanang mana. Ayun, biro mo yun, yung papanatilihin mo ba yung kasalanang mana na yan? Pananatilihin mo ba? Nandyan, di, pwede naman palang mawala, no? And then at the same time, magiging anak ng Diyos. Hindi ba yung ganon? Biro mo Kaya yung welcome to the Christian community, hindi ba yung ganon na dignidad? Biro mo kung i-delay mo yung mga pagiging Kristiyano mo, yung tinanggap ka na sa Sangga Kristyanuhan. Biro mo kung minsan ang nakakasagabal na ganon, kung minsan yung pananaw na kailangang maraming ninong, at bakit kailangang maraming ninong para makabawi sa handa. At kung minsan naman yung hihintayin pa yung ninong na nasa abroad. Asan yung ninong niya? Father, darating pa lang po sa 2 taon nasa abroad mga. So siguro first reminder natin, wag pong i-delay. Alam mo, sister, payuhan nyo nga po kami dahil ako nakikita ko po bilang pari. Namumroblema na rin kami kung minsan yung may pinapangalan sa mga bata. Yung mga ganon. Ano ba yung magandang advice pa rin sa mga ipapangalan sa mga bata? Ikaw, sister. Ako, kung nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon Sige, pwedeng ng mangarap, anak. sister. Siyempre, Okay. no? Father, may naghihintay pa, no? Hanggang ngayon. Sige lang, Joke lang Bishop. po. Sige po, pakinig ka po, Bishop. Kung ako, biblical. Wow. Oo, manggagaling talaga sa marami kasing magagandang di ba, mga pangalan, no? Oo. Tapos yun, pag biblical yung pangalan mo, Mga nibukad ni Sar. Oo. Hindi naman. mga Habakuk yan. Boaz, yan, no? gano'n. Dahil mahilig ako uminom ng coke, ang pangalan Habakuk. Habakuk. Hindi, siyempre marami yan, no? Mga propeta, yan, parang Ayan, mamaya. Jeremias. Ang ganda yata yung gano'n, no? Oo. Sarah. Ruth, ganun, no? di ba? Ruth. Yan, oo. O ikaw naman, ano namang mga pangalan? Ako po, gusto ko saints. Wow. Mula sa saints kasi, ayun, parang sana paglaki niya, sundan niya yung naging buhay ng santo na yun. Wow. Maging ganun siya kabait. Yun. Oo. Tsaka may nananalangin sa kanya, no? Opo, Pag totoo. tinatawag na gano'n, ano? Oh. Alam mo, may nagkwento sa akin isang pare, taga Pampanga, si Apo Sito, Sison. Season, oo. Ang ipapangalan daw sana sa kanya, Jesus. Kinukontra nung lola. Kasi yung pananaw ng tatay at nanay, biro mo, papangalanan nating Apong Gino, yung Diyos. Na gano'n, di ang ganda. Alay mo, maging mabait. Kinontra nung lola. Kasi alam mo kung bakit? Paano kung magalit kayo at murahin ninyo yung anak ninyo? Oo. Tama. O, tingnan mo, di na lang, natakot. Ang dalag. So, baka, anong tawag doon? Sacrilege ba yun? Opo. Yung maganon, daming ganon. Kaya, pero yung pa rin po, napaganda nga siguro yung mga biblical pangalan nga ng mga saints. Kasi may karanasan na sister, halos hindi ko mabigkas noon yung
nag-compile ako, nung administrator ako, nung wala kaming bishop. Pero mong pangalan ng kukumpilang Goster, yung pangalan niya nung nabinyagan siya, Hitler. Hitler talaga. Kaya nung pinapahirang ko siya ng Krisma, Ler. So, biro mo, pinangalan sa kanya, matanda na siya ngayon. Ganon. Yung nakakatuwa, namang iba yung mga pangalan na lang nga daw ngayon ay kung minsan JP, yung gano'n no? Kung minsan merong pangalan yung sharing nga ni Bishop Tagle, meron daw siyang bininyagan XYZ. Ay, meron din po akong kakilalang ganyan yung pangalan. Mga ganon. Tapos yung pronunciation, XYZ, sabi daw, Bishop, hindi ko ganyan ang pangalan ko. Paano i-pronounce yan? Kuan po yan? Akiz! Ganon, oo. Kaya Akiz! Kaya sana pagbutihin yung mga pangalan po na ganon. So ito pa rin po ulit-ulit na katikismo po namin sa inyo kasi lalo na po ngayon kung ano-ano yung mga ipinapangalan, di ba? Kung minsan Cell ang pangalan niya. Saan nyo kinuha yan? Cellphone po. Oo. Yung pala, yung charge. May mga pangalan na gano'n. Kinuha pala sa charger. Mga gano'n, di ba? Mga nangyayari na ngayon. Galing, no? Oo, yung mga gano'n. Sana po ngayon ay dahil dadalaw yung Santo Papa, yung maisisilang sana ng mga lalaki ngayon ay papangalanang Francisco. Wow. Si Lolo Kiko. Oo. So darating po si Marami niya. Lolo Kiko. Kaya kung Diyos naman pong mabait, pag lalaki babae po ay Maris. Kaya Rowena. Rowena ka ba? Rowena Marie. Rowena Marie. Ako naman, sister, alam mo yung pangalan ko, Nestor. Ang layo nga sa ano. Na-research ko. Ano pong ibig Nestorianism, isang obispo na kumalaban sa Catholic Church. Kaya pala. Ganda ng pangalan niyo talaga. Kaya pala may bearing, Father. Hindi. Kinuha nung lolo ko sa kalendaryo ni... Anong pangalan nun? Yung Opo, yung pinagkukuhanan ng mga lolo Honorio dati. Lopez. Opo. Kaya sabi ko, alam mo, kung yung nanay ko noon, kung nagsimba lang nung September 8, Opo. Mario sana pangalan ko. Oo, kasi Sa birthday Maria, ko, di ba? Opo. Kaya lang, paano kaya magsisimba nun? Kinakalendaryo. Sabi ko naman isinisilang pala ako nun. Pinalendaryo, no? Yung gano'n, So, eto po, napakahalaga pa rin. Sana yung may mga kahulugan talaga yung mga pangalan ninyo, Opo. Mga gano'n. Kung minsan may pangalan ng ganda Faith. Mga gano'n. Meron pa akong nagustuhang name, yung kay Given Grace. Anak po siya ng pastor. Wow. Kaya lang siya yung siya yung biktima ng rape dati. Oo. Naalala ko lang po. Yung ganda ng Pero ang pangalan, pangalan niya niya, talaga. Given- Yung Given Grace. Given Grace. Diba? Ganun sana yung mga pangalan. Gigi. Opo, Gigi. Given Grace. So, yun po, yung mga basic na matututunan natin ngayong araw na ito sa pagkakabinyag po ng ating Panginoon. And of course, tayo po na mga Catholic Christians, pag binibigyan po natin ng pagpapahalaga yung binyag, na napakahalaga naman po talaga, na alam mo, minsan one time nakarinig ako ng isang pagtuturo sa binyag, sabi niya ay requirement yan for our salvation. Opo. Yung binyag. Totoo po. Oo nga, requirement yan. Kaya pahalagahan po ninyo yung pagbibinyag. Biro mo, kung minsan i-maintain mo na pagano yung kasama mo sa bahay. Yung mga ganun, At yung nga po, syempre of course, dahil kami po ay mga Catholic, tinuturo namin sa mga pamilyang Katoliko na mapabinyag sa simbahang Katoliko. Kasi kung minsan, alam niyo, nangyayari po, Sister Maris, sabi gano'n, anong relihiyon mo, brother? Sabi namin gano'n. Sabi nila Catholic po. Diyan nga po kami nagsisimba yung simbang gabi saan kayo nabinyagan? Doon po sa ibang sekta. So, tinuturo namin po sa kanila, sa Independiente po, ganyan, kaya sa Aglipay, ganyan. Hindi ho. Meron tayong
mga sari-sarili na tinatawag na mga relihiyon o sekta na kahit po magkakaiba, yung nga, nagsusumikap pa rin tayo na magkaisa. At kahit nagkakaiba tayo, pwede naman tayong magkaisa. Kaya lang i-respect natin yung pagkakaiba. Opo. Yung mga ganon. At sana ituro rin ng ibang sekta na iba sila at iba yung Catholic para hindi nalilito. Kung Catholic family ka, doon ka magpabinyag. Ako po, saan ba kayo? Sa ibang sekta, bakit hindi na lang kayo doon? Mga ganon. Kung minsan talaga, kinukan ko, baka mas mapapangalagaan nila yung faith nila kung yun yung papahalagaan nila. Yung punto ko lang po sa mga nakikinig na Catholic, sana kung Catholic family kayo ay magpabinyag sa Catholic. sa Katoliko. Yun po yung mga napakahalaga ngayon. At ito po, siyempre pag lumaki na tayo, sister, meron tayong tinatawag na threefold mission na natatanggap natin by virtue of our baptism, di ba? Oo. At ito po yung pagninilayan natin ngayon. Yung malamala. Yung Mala. Ano na yun, sister? Sige nga po. Yung una po, yung malapare. No? Mm. Or sa English is priestly. No? Yeah. Tapos, ang pangalawa po, yung malahari, Mm. kingly. And then, yung pangatlo po is malapropeta. No? Yeah. Prophetic. Bali yun ang tatlong misyon ni Kristo. Mm. So napakalaga nga po ngayon na tignan natin yung tinatawag na malapari. Sister, meron po kayong binabanggit kanina na hindi kayo pari, yung mga ganun, di ba? Opo. At ito, yung pagiging malapari natin ay hindi katulad ng pagkapari din ni Kristo. Kaya nga yung term na mala. Oo. Mala. Oo, mala. Pero hindi ibig sabihin nung pagiging mala ay yung impact niya ay malayo o parang hindi totoo. Totoo po yan. Kaya nga po ang ibig sabihin po nun ay makikibahagi tayo sa pagiging pari ng Panginoon. At nakibahagi na nga po tayo noong binyagan tayo mismo. Kaya siguro po, hinintay ninyo ano ba yung pagiging malapari. Siguro, sisimplihan namin yung mga paliwanag para, ganun pala yun, ganun pala yun, ganun pala yun. Yung maisabuhay po natin. So, sister, pwede bang ano yung pagkaunawa mo sa tinatawag na malapari? Malapare, oo. Kung titingnan po na siguro magtataka kayo, bakit tayo pwedeng ano ba yun, tawaging malapare, no? Yung nakikibahagi tayo sa mission ni Kristo. Yung purpose, difference between pare, capital P, and then small p na pwede tayong tawagin as lay people, pwede tayong tawagin na makibahagi sa malapare. Ang pare, natatanggap nila yung sakramento ng ordinasyon, di ba? Kaya sila ay pare. Si Kristo ay pare, no? Tayo naman as lay people, tayo ay nakikibahagi sa pagkapare sa pamamagitan ng binyag, no? Once na natanggap natin 'yon, magagawa natin. Ano ba yung mga gawain ng isang malapare, no? Siguro tingnan natin, Father, no? Yeah, yung napakahalaga dito yung sabing ganun, yung isa daw na nagpapabanal, one who sanctifies. Yung work na ganon. Opo. Yung nagpapabanal, yung pang-spiritual na mga gawain. At siyempre, makikita po natin ito una pag naisasagawa natin yung mga sakramento. Kaya kagaya nga po na ganyan, alam mo, siguro makakatulong po kayo sa pag-evangelize yung malapari na ito kung papahalagahan natin yung mga sakramento mismo. Opo. Kasi ngayon, parang napag-iiwanan yung usaping pang-spiritual. Alam mo, ako nakakatuwa dahil sa seminaryo nga, palaging nababanggit na yung mga spiritual life, mga gano'n, no? Pag nasa labas ka, parang hindi mo maririnig masyado. Tapos yung natutuwa ako noon, yung mga terminology na ginagamit ni Bishop Ambo, pag nagkukan kami noon, nagtiteolohiya sa Tagalog, kaya filosofiya,
yung kalusugang pangkaluluwa. Biro mo yun, no? Yung may kalusugang pangkaluluwa pala yung ganun. Opo, pangkalusugan. So ito yung pagiging pari natin ay ito yung una na pinapahalagahan, yung spiritual life, yung tinatawag na kalusugang pangkaluluwa. And then siguro tanungin natin, how do we nourish our spiritual life? Tanungin natin ng kabataan, ng mga mungkahi. Ako po kasi, syempre po, unang-una sinabi, pinaka mabuting gawin o mabuting daan para makapunta sa Diyos ay yung panalangin. Yeah. So, ayun po, prayer po talaga. Tapos, yung ano po, yung ginawa ko dati na nag-search ako, nung nag-doubt ako sa faith ko, nag-search po talaga ako. Hindi naman po yung doubt na totally na, na kumbaga nagtanong ako. And then that question, nag-research ako, nagbasa ako, nagtanong ako ng nagtanong. And then, yun po, parang na-nourish lalo yung pananampalataya ko na dahil pala dun sa pagtatanong ko na yun, lalong lumalim, lalong lumaki. At yun po, ang isang way po para siguro kagaya ko, maintindihan niyo yung pananampalataya, na maintindihan natin yung pananampalataya natin, ay yung pananalangin una sa lahat kasi para kumbaga pampalapit mo yun sa Diyos sa personal. And then yung pangalawa po is to research yung research na yung mga hindi mo alam, don't be afraid to ask. Kasi yung simpleng pagtatanong mo, masasagot mo yun. Masasagot yung tanong mo. Kasi kapag di mo siya itinanong sa iba, habang buhay mo siyang tatanungin sa sarili mo, hindi magiging klaro sa'yo. So yun, pagiging clear mo sa sarili mo about your faith, siguro it's one way of developing yourself spiritually. Yeah, so maganda yun. Si sister siguro, kasi ako yung tingin ko nun sa mga madre ay palaging nagdarasal, gano'n, parang nakaluhod lang palagi. Mga tuhod nila kulay itim na. Sister, do you nourish your spiritual life? Yung ano ba yung masasabi niyo tungkol dito? Kami po yung praktala mo pag madre ka, no? Yung mga expectation, no? Parating nagdadasal, no? Siyempre, isa yon, no? Yung pinaka-importante yon. So, yon yung practices namin sa convent, yon yung may mga, panalangin, no? Pang-umaga, tapos yung takip silim, no? Tapos may adoration din kami. Tapos yung pagsisimba ng araw-araw, no? Wow. Yun. Di ba yung required lang sa atin is every Sunday. Pero kahit ikaw, Father, ako, ako yung araw-araw, no? Tayo, yung devotion na pagsisimba ng araw-araw. No? Malaking, contribution yon sa, natin, sa pang-araw na pangkalusugang spiritual. Yeah. No? Oo nga, no? Yung sila parang requirement yung magsimba every day. Pero yung it's a devotion, no? Yung daily devotion. Pero yung Sunday and then yung day of obligation talaga. Pero yung ginagawa po nila yon, ginagawa ng iba, ginagawa din namin kasi alam namin na kailangan na talagang for our spiritual growth yung nourishment sa atin. Kaya minamabuti po namin na magsimba o magmisa araw-araw. Si Father kanina na-share niya, no, na kahit mag-isa lang. Actually, Father, di ba, kahit mag-isa ka lang, actually, you can celebrate, no? Meron na po akong nakita ganun eh. Actually, kapag naman nagmimisa ka, hindi ka lang naman alone, you're celebrating with yung community natin bilang Christian Catholic. So, yun po, at palalalimin pa po natin mamaya dahil sinisenyosan muna, kailangang magpatugtog para sa inyo ang isang religious song. Magbabalik po ang programang Manalig Ka. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at kinagigiliwan pa.
singhap na bayan nating magkasarili, makasalanan, huwag nang mag-alinlangan pang tayo'y kanyang sasamahan. Kailan may di tayo iiwan, kailan may di tayo iiwan, kailan may di tayo iiwan. O bayan ng Diyos, taas ang kamay at magdiwang at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan, purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal, inaarugan at pinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailanin kay saya. Bayan ng Diyos, taas ang kamay at magsaya, ay magsaya. Liwanag ng Diyos, bayan ng kadiliman, pangulihan ng Diyos. Huwag nang mag-alala, puso nating abang, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailanin kay sigla. Pag-ibig niya'y kailanin kay sigla. Kailanin kay sigla. Nagbabalik pong programang Manalig Ka. Inyo pong gabsat pa rin si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Sister Weng po, Madre Dominicana. At si Maris po isang simpleng kabataan. Yan. So kanina nga po ay tinignan natin yung pagiging malapari at pinagnilayan nga po natin yung mga spiritual na ginagawa natin, lalo na nga po yung mga sacrament. Kasi nga po, yung lalo na nga ngayon, Sister Maris, yung nagkukulang lalo na sa buhay mag-asawa ngayon, napakarami naming nadidiscover, Sister, na sa pagbabahay-bahay namin, marami yung hindi na nagpapakasal simbahan. Opo. So yun. Kaya yung may isa sa katuparan po yung pagiging malapari, sana mabindisyonan sila to sanctify yung pagsasama talaga. Yung mabindisyonan po yung pagsasama. Kasi nga po parang akala nila normal lang na kapag kasal sila sa civil ay okay lang na mag-communion sila. Kaya pinapaliwanag namin na hindi po kailangan na matanggap niyo muna yung sakramento ng pagbabasbas ng kasal. At ito nga po yung namin ngayong year 2015, yung target namin ay yung to improve talaga, yung ayusin yung pang-spiritual na buhay. Kasi ito yung kulang ko minsan yan, no? Kaya minsan pag hindi maayos yung spiritual na buhay, lahat na apektuhan. Kahit sa mga buhay sa trabaho, buhay pamilya, so lahat yan ay naapektuhan talaga. At ako nga sabi ko sa kanila nung eve ng New Year, pwede ho ba gumawa tayo ng New Year's resolution na yung common, yung tayo po isa sa katuparan natin bilang isang parokya. Alam niyo, napakasimple yung unang New Year's resolution namin. Kasi na-discover ko, pag nagbibinyag ako, alam ba 50 yung ninong at ninang, tatanungin ko sa kanila, sino yung nagdarasal bago kumain? Malulungkot ka kasi magtataas lang ng kamay 2 o 3. Pero mo yun, 47 na Catholics hindi nagdarasal bago kumain. Pwede ba ngayong 2015 ay ayusin na natin yan, sabi ko. Mga ganoon na isama natin si Kristo sa hapagkainan. At sabi ko, pag di nyo ginawa yan, mamaya, sabi ko, mabulunan sana kayo. Yan po yung laging namimiss ng ate ko. Tandang-tanda niya po yung mabulunan sana Mabulunan, kayo. oo. Yung bata pa po ako noon. Tinaano na niya. Yung Opo, paulit-ulit na katikisan ba, no, Sister? Opo. Pero hanggang ngayon, biro mo yun, no? Yung kung sabi ko, yung frustration po namin yan, yung ma-discover ko na ganyan, paulit-ulit namin na binabanggit na kinakati, guys. Ilang beses po ba na kailangang ulitin bago nyo matutunan na magdasal bago kumain?
Sabi ko sana, hindi sila kumikibo. Nakayo kung ganyan. No? Mabulunan sana kayo mamaya. Kasi mag-aanak sila. May pagkain yun di ba? Pagkatapos ng binyag na gano'n. Sana, sabi ko, be brave naman na. Yung maging matapang naman na sa... Biro mo, sister, sa 2021, ilang years na tayong Catholic? 500. 500. Hanggang ngayon ba, hindi pa tayo marunong magdasal bago kumain talaga? Ano? Kayo ba, Maris, nagdarasal naman? Opo naman po. Yung mga madari ba, nagdarasal ka? Minsan May pagutom ka after na. pa nga po yan. Hindi, yung nakakatuwa nga. Yung pangalawang batch ng binyag, may nagtaas, sister, 2. Opo. Mga siguro, mga 40 plus yun, o almost 50 ulit. Kasi nagsosurvey na ako May nagtaas 2. Kaya lang, yung nakakatuwa at nakakalungkot, sino yung 2 nagtaas? 2 bata. Sila pa yung ano. Tapos sabi ko sa kanila, talaga, sabi ko, yung nagdarasal kayo bago kumain, sino ang nagtuturo? Sino nagturo sa'yo? Sabi ko, yung pong nanay ko, ikaw naman, sino nagturo? Yung din pong nanay ko, sabi ko, tingnan mo yung matatay, hindi sila nagtuturo. Pero yung mga bata, nagtatas na ganyan, tinitignan nila yung palibot nila, mga matatanda. Bakit kami lang nagdarasal tong mga ito? Totoo. Sabi ko, kaya alam niyo yung mga survey ko na gano'n, yun yung mga hino-homily ko. Para ma-remind yung community. Minsan ang dami naming theology na high-polluting na mga ganong ginagamit, eschatology, parousia. Hindi nyo naman pala naintindihan kasi magdasal lang bago. Kaya back to basics talaga yung mga ganon na katuroan po. Sin lang po yung punto namin dito, yung pahalagan po yung tinatawag na mga spiritual, yung sanctification. And of course, yung target po natin dito, sister, yung tumulong tayo nga sa pagpapakabuti, pagpapakabait, pagpapakatino, pagpapakabanal ng sangka-Kristyanuhan. So kaya siguro motivation pa rin natin o i-motivate po natin sila na sana marami pa rin na mga Catholic na hangarin na maging santo. Ano bang feeling mo dito sa pag naririnig mo yon na pagiging santo? Ano naman po, dun talaga yung pinaka-calling talaga ni Lord Calling Calling niya talaga na lahat ng tao to be saints. Kasi to be saints in a way na hindi naman yung iwanan mo lahat ng yung parang gagayahin natin sila na merong mga tao talaga na ganoon. Kasi ganoon sila tinawag. Pero iba-iba naman kasi yung way ng pagtawag sa atin na we can be saints na dahil lang sa maliliit na bagay na ginagawa natin. Yun nga po sinasabi natin kanina na pagdarasal bago kumain. Kasi hindi mo magagawang gumawa ng malaki kung yung maliit hindi mo kayang gawin. Parang yun po. Let's start with small things and then susunod na po yun kasi nag-start ka ng maliit. Masasanay ka dun sa maliit. Ngayon kulang na yung maliit. Kukuha ka na ulit ng mas malaki ng konti. Ganon. Hanggang sa buong buhay mo na, isa ka ng tunay na Kristiyano dahil dun sa maliliit na bagay na binabago mo sa sarili mo. Ayun po. And then, yung way na yun, yung pagbabago na yun, makikita mo, you are becoming a saint na hindi yung pinoproclaim natin ng mga santo na biniatify, kundi ay yung santo na namumuhay ayon dun sa calling, ayon dun sa way na gusto ng Panginoon para sa kanya. Yun po. So, Santa Rowena Marie. Maganda yun, yung sister. Saint Santa Rowena Marie. Ang ganda Ipanalangin po. mo kami. Bagay. Father, pag naging santa ako, and her companion, kasama kayo doon. Wow! Sabit tayo, Diba? Sister, idamay mo kami dyan. Si Frankie, wag na lang. Her companion. Ano na kasi yung ano? Ano na kasi Anong feeling mo pag pinag-usapan yung Ang- tawag ng pagiging santo at santa? Oo, pag santo parang mahirap. Parang mahirap gawin, no? Kasi pag sinabi mong santo, yung talagang yung pagiging perfect, no? Yeah. Siyempre. Pero isang malaking hamon yun sa atin, no? Kaya titignan natin yung, 'di ba, yung Year of the Lady, yun ang Yeah. tema, no?
tinawag yan? tayo para maging Bayani, at banal. Apo. Ano? Katikista. Bayani. Grabe yung mga Oo, katikis. diba? Hinahamon nila tayo. Talagang Bayani at malaking banal. hamon yun, no? Pagiging Bayani at banal. santo, banal. Pero syempre, sabi nga natin, hindi naman, dapat parati yun ang ating, sinasabuhay, yun, no? Apo. Yung mga paggawa ng, marami yan, paggawa ng mabuti, yung sinasabi mo, Father, no? Pero syempre, hindi madali. Yeah, Apo. totoo yun. Ano ba yung mga gawain na pwedeng tayong maging banal, no? Siguro. Yan, mga maliliit na bagay na nakakatulong sa pagpapakabuti talaga. Alam mo, ngayon nga poster at na Mary's ay nagdadalaw patron kami. Ipinapakilala ko yung patron namin, si San Sebastian Martir. At alam mo, yung nakamtan nga niya yung langit, naging mamamayan ng langit siya kasi yun naman ang hangarin nun talaga. Napakahirap. Biro mo, sinibat-sibat siya. Nung early Christian communities, yung panahon na hindi tinatanggap yung mga Kristiyano, binabawal na ipalaganap. Siya naman ay ikinukwento niya, hinihikayat niya, nagre-recruit siya na manaligay kay Kristo. Nagalit sa kanya, yung parusa ay pana. Hindi siya mapatay-patay dahil tinutulungan siya ng kapangyarihan ng langit. Nung bandang uli, pinadel-padel siya at nilagyan na ng lason yung palaso, yung sapana. So namatay siya. Pero sabi ko, biro mo yung mga yun, no? Yung umakyat sa level na kaya na nilang ibigay yung buhay nila para sa Panginoon. Pero yung nga, hindi naman lahat ay hinahanap o hinihintay na maging martyr or talagang nire-require ng Panginoon. Yung common calling natin ay yung pagpapakabuti talaga, yung pagiging Kristiyano. Yung may sa buhay mo yung pagiging Kristiyano. At hindi lahat. Gift lang yun, di ba? Yung pagiging martyr. Limbawa, parang nababasa ko kay Esther, doon siya mamamatay sa pagiging... Ipapadala po Susunugin. natin sa Iran si Japan. sister. Hindi ba sa Japan, di ba? Si San Lorenzo Ruiz. O mga second batch, mga Madrid naman. Ipapadala nga po natin si sister sa Middle East para mas grabe kasi doon sa eh. Syria. Opo, susunugin siya ng tama. buhay doon. So yun po, at nangyayari pa rin po yun, di ba? Sa ngayon, biro mo sa modernong panahon na, meron pa rin talagang nagpapakamartir. At tingnan mo, merong pari na Pilipino doon sa Africa. Ayaw nilang umuwi nung nagkaroon ng Ebola. Biro mo yun, no? Kasi, siyempre, gusto nilang iyalay talaga yung buhay nila doon. Biro mo, nakakabilib, ano? Opo. May mga ganun pa rin. Pero tayo po, na nasa kalagayan na payapa naman, na kalagayan na may comfortable yung buhay natin, sana yung hangarin natin talaga na maging mabait, mabuti, maging banal sa mga maliliit na pamamaraan na pwede natin gawin bilang Kristiyano. And of course, hindi lang yun, sister, hindi lang yung pagiging malapari, pero yung pagiging malahari. Hari, Ano yung sinasabi mo kanina? Yung bang hari na yan yung katulad? Paano ba? Yung malaharing, ang alam natin, pag sinabi nating hari, yung nakaupo sa mamahaling upuan. No? Yeah. Yan. Pero hindi po. Yung ibig sabihin ng malahari, katulad ni Kristo, siya ang hari natin, no? Yung Kristong hari, no? Pero yung pagsasabuhay niya ay iba, no? Yung binigay niya yung sarili niya, nagpakumbaba siya, no? Isang magandang halimbawa yung, sabi ko nga, tuwing mahal na araw, no? Yung Last Supper, no? Yung washing of the feet, no? 'Di ba? Paghuhugas ng kamay, no? Tapos, ano ba to? Ay, Kamay. Ninervyos ka, may nakita ka yatang hari Nakita mo si Herodes. Ituloy mo, sister. Yung Huwebes Santo, na paghugas ng paa. a sign of ano yun, no? Yung humility, no? Ayun. Father, Ayun, so napaganda. Tapos may binabanggit ka kanina, yung pananalita ng Panginoon na pumunta ako upang I came to serve, but Not to serve. to be Not to be served. served. Yeah, so napaganda yun. At yung nga,
Yung, alam mo, tuwang-tuwa ko yung kanta, yung pananagutan. Apo. Kantay mo nga, walang Walang sino man ang bubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay Ayan. Para sa sarili lang. Ayun na, tapos tayong lahat ay merong pananagutan. pananagutan. At ito nga po, yung modelo natin dito, of course, ay yung si Jesus, no, yung Panginoon. Alam mo yung nakakatawa pag binabasa natin yung Bible, parang yung passion niya, yung kanya talaga, no, yung basta maglingkod. Opo. Makita mo puro paglilingkod, ano, hanggang namatay siya. Opo. Yun yung preoccupation niya, yung obsession niya, obsession. Obsession na talaga. Opo, yung ganon. At ito rin po, sana meron ding tayong maipagmalaki na ginagawa para sa Panginoon at sa din yung sa bayan. Ano? Sana yung paglilingkod nga sa bayan yung totoo na nakabatay sa pagiging Kristiyano natin. Opo. At ito nga yung pagdalo ng Santo Papa na naglilingkod. Sana maudyukan yung mga government officials natin talaga na, oy, maglingkod na kayo ng totoo. Opo. Magkaroon sana ng conversion na ipinagdarasal ko yung stir Total yung pagdating conversion ng sa Santo Papa para isang sambayanan talaga na naglilingkod sa bawat isa. And of course, tapusin natin stir yung pagninila yung pagiging propeta. Propeta, O, ikaw nga, oo. i-explain mo ulit. Yung paano tayo nagiging malapropeta. No? Katulad ni Kristo, yung pangunahing pagiging propeta niya ay yung pagtuturo. No? Makikita natin yon. So tayo din, pag nakibahagi tayo sa sa sakramento ng binyag, no? Tayo ay yung pagiging natin, pagbabahagi, no? Yung pagtuturo natin, Father. At saka yung pagsasabuhay natin. Actually, ito yung mahirap, no? Yung living out, no? Okay. Yung mga sinasabi natin. Living out what we preach, no? Yeah, yung si Bishop nga, sabi niya, yung walk Walk your the talk. Apo. Sa palagyan, yung mga ganun, no? Walk your talk. So, yun po, yung... At yun din, struggle din yun ng kabataan yun, yung talagang, yung pag-witness. At Mahirap. sana, makapag-witness talaga kayo. Mahirap yun, lalo na po ngayon na ang daming judge eh. Oo. Kaya ayun, mahirap talaga po na mag-witness. Pero, paghugutan sana ninyo ng lakas yung pagdating ng Santo Papa, si Lolo. Totoo. Lolo Francisco. Lolo So, yun po, yung pagiging propeta, yung hamon nga po, sana dumating talaga na nagangaral tayo sa salita ng Diyos, sa moralidad, yung good manners and right conduct, yung mga values, yung mga ethics na dapat po nating isabuhay. Yung sabi nga po ni Sister, yung living out, yung your faith. So, yung hamon po sa atin. Okay po, wag muna po kayong alis para sa paglalagom namin sa susunod na bahagi. At magbabalik po ang programang Manalig ka. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya, gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas.
lumikha ng pamayanang payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po si Father Richard. Si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Sister Sister. Weng po. Pagiging malahari at pagiging malapropeta natin. At yung nga po yung pagiging pari, yung pagpapalaga sa espiritual na buhay, pagpapakabanal, pagpapakabuti po ng tao. At sana tumulong talaga tayo, especially yung mga Catholics. I-promote natin yung mga sacraments. I-promote natin yung pagpapakasanto. Hirap yata yun. Pero yung nga, may kakayahan tayo, ano? Pagpakabuti talaga. And then of course, yung pagiging hari, yung modelo natin yung Panginoong si Jesus na talagang ibinigay niya yung kanyang lahat-lahat. Taos, lubos, at ubos para sa tinatawag na paglilingkod. And of course, yung pagiging propeta, sabi nga natin, yung pagpapahayag, yung tagapagturo tayo ng salita ng Diyos, yung lahat ng kabutihan, at yung napakahalaga po yung kaya na sa magpabinyag po, pabinyag, opo. Si sister ko rin yung Ninang at si Maris. May magbibinyag na Ako, si may Pablo. magbibinyag na. Saka si Father Richard. Naku, wag na kayo na lang. So, so darako po tayo sa mga pagbati natin. Mauna ka na, Sister Maris. Babatiin ko po ba yung mga kamag-anak ko na nasa bahay? Batiin mo si Pope, darating. Ay, opo, hello Pope. Sana nanonood ka. Lolo Kiko. Lolo Kiko. Binabati ko po lahat ng mga kabataan ng ating diocese at lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Ayan, na maging santo tayo. Napupunta sa pagdating ni Pope. Apo. Ayun, di ba? Ay, Sa Luneta ba kayo o sa UST? UST po. Wow. Sister, Opo. bati ka rin. Sino ba yung babatiin Father ko? Richard. Hi, Father Richard. Hello. Nice to see you kahit sa pang-asar mo. Sino pang babati mo, Sister? Sa po nang nakikinig sa Manalig Ka, no? Wow. Maraming salamat po. Dagdag ko na rin po. Kawawa naman yung mga Madre Dominicana po dito sa San Jose. Hello po sa inyo. May bago si Sister Si Juan. Sister Tatlo na po kami. Bless. Ano na kami, tatlo na kami sa community namin. O, di ba? Lumalaki eh. Opo. Tapos, andyan pa si Maris. Madadagdagan. Ako naman po, binabati ko yung lahat ng mga delegates sa pagdating po ng Santo Papa. And of course, yung mga kabataan, congratulations, nagkaroon sila ng spiritual preparation kahapon Opo. sa ating diocese para sa pagtanggap, pag-welcome sa ating Santo Papa. At lahat po ng mga families na mag-attend, lahat ng delegates, mga pari na pupunta. So, ipagdasal po natin. Of course, mag-isa po tayo sa panalangin para sa ating Santo Papa yung kaligtasan niya sa kanyang pagdalaw. May mga holy hours po na nangyayari po ngayon sa mga parokya. So, seryosoin po natin ang pagdarasal para kay Lolo Kiko sa kanyang pagdating. So, and of course, binabati ko rin po yung mga taga Muñoz. Naghahanda po kami ngayon ng nagno-novena para sa kapistahan po ni San Sebastian Martir. So, invitado kayo ha. Sa wakas Sa nag-invite. 20, sa January 20, yung misa ng obispo ay 9:30 a.m. pero may first mass na 6:30 a.m. at 5:30 p.m. Tuesday po. Oo. So, kita-kita po tayo sa pagdating ng Santo Papa. Nandun din po kami. Kita-kita po tayo sa kapistahan ng Muñoz. So, ngayon ay tatapusin po natin ito sa isang panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa mga biyaya mo at yung biyaya na natanggap po namin nung kami ay binyagan. Yung pakikibahagi namin sa yung pagkapari ng iyong anak, pagiging hari at pagiging propeta. Nawa maisabuhay po namin ito palagi upang magampanan namin ang tunay na pagmimisyon sa aming sambayanan. Tulungan po ang bawat isa sa amin, tulungan mo ang lahat po ng nakikinig. Tulungan mo sa kami lahat sa lahat ng aming mga pangailangan. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. magpaalam na po tayo. Maraming salamat po, naway maging buhay tayong living witness para po lalo na sa mga taong pinaglilingkuran natin. Ayan, ito po si Maris Ganayo. Sana po ay maintindihan natin yung ating mga tunay na pananampalataya. Ito naman po ang inyong gabsat na si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Diyos tiagnina kada kayo, amin, Apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid